Ito, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol nga dito sa kay Kitty Duterte. Nako, posible nga ba na si Kitty Duterte ay managot at makulong sa ginagawa nilang house raid prank sa bahay ng kanyang ama, na kung saan inutusan pa niya ang kanyang kaibigang bakla na mag-live kasi tumawag daw si Kitty na i-read daw ang bahay nila. Hindi ba ito resulta sa kakasinghot ng kartong basa na sinunog? Hindi ba ito resulta ng kakasinghot ng katol? Distance to DDS. Sabi ko na, pinagtripan lang sila ni Kitty. Ngayon, nagmukha silang mukha kasing pera. Ayun, laruan lang silang bayaran na vlogger. Sabi ni Valkyrin Marcos. Ayan, mega love shoutout po. Eto na, mga kababayan, na ipaparinig ko sa inyo. So, syempre, bago ko iparinig sa inyo, tanggalin ko muna itong ating speaker para maririnig ninyo ang tawag dito, sasabihin dito sa balita. Kasi, ayan, eto mga kababayan. Ito ha, naglo-loading lang. May mananagot daw. I believe, mahirap kalabanin ang gobyerno. Mahirap naman po talaga mga kababayan. Sino ba namang tanga na kumakalaban sa gobyerno kasi? Ito ha mga kababayan, nasaan na ba yun? Ito. Pro 11, imbestigahan ang pagkalat ng peking info sa sa house raid ni PRRD. May mananagot daw di umano, mga kababayan. So ito ha, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo po. Wait lang, wala palang volume. Ito na. Nagsagawa ng aming coordination at validation sa aming mga units. At nakita po namin, nakausap namin ang ating SCIDG and Special Action Force, and wala po silang impending operation sa bahay po ni FPRD sa Doña Luisa. Kaya immediately na-determine namin na ito ay isang false information. Mananagot sa batas ang sinumang may pakana sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa umano'y gagawing Hala, alam nyo na, mananagot sa batas. Sino nga bang may pakana nun? Sa maling impormasyon na may house raid daw sa bahay ni Digong. Ma'am Japinay, may galab shoutout po. And kay Ma'am Brinda Barton. Mananagot daw sa batas kasi according sa PNP Region 11, tinanong daw nila ang CIDG at iba pang mga kapulisan kung meron ba daw house raid na mangyari sa bahay ni Digong. Wala daw di umanong house raid at wala din daw pong nakaschedule. Kaya according dito sa police or PNP or Region 11 Police, no, na meron daw managot dapat, no, na pananagutin yung nag-live. Ayun, sabit si Akla na nag-live ng oras na yon. Kasi nga ang sabi ni Paulo Lino, tinawagan daw siya ni Kitty Duterte na mag-live, no? Kasi daw according kay Kitty Duterte na tumawag sa kanya, takot na takot daw itong si Kitty kasi iriri daw ang bahay nila. Ngayon mga kababayan, una kasi ni pinakalat na iriri daw ang bahay ni Digong, pumunta si Baste. Walang nangyaring raid. Ngayon naman, tumawag daw si Kitty doon kay Baklang Paulo Lino. Nag-live itong si Paulo Lino, walang nangyaring raid at wala naman daw schedule at wala daw ganong programa ang PNP at CIDG na i-raid ang bahay ni Digong. Ito lang mga kababayan na bakit i-raid ang bahay ni Digong? Inakakulong na si Digong. Sino pang i-raid nila doon? Yung mga multo? Yung mga naiiwang alikabok? So ito na ang sagot ng PNP. Sa mga bahay o pag-aari ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa Davao City na nagdulot ng pangamba sa publiko. Ayon sa Police Regional Office 11, hindi nila ipagsasawalang bahala ang mga gawain katulad nito na makakagulo sa peace and order sa Davao City at sa buong rehiyon. Ito na ang pangatlong beses na naranasan dito ang parehong estilo ng pagpapakalat ng peking impormasyon. Nako. Sinasabi ng PRO 11,
posibleng ito ay taktika lamang o paraan para magdulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Miyerkules ng gabi nagkumalat sa social media na may Ayan, ito po si Bakla, mga kababayan. posibleng ito ay taktika lamang o paraan para magdulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na't palapit ng palapit ang halalan. Ayan, sabit po yan si Bakla, mga kababayan. Nako, Bakla, sabi ko sa'yo, kahit gaano mo kamahal ang mga Duterte, hindi ka tutulungan yan. Oo, hindi ka tutulungan si Kitty Duterte, kaya kay pagtanggol. Naku Bakla, dapat sa Twitter ka na lang nagawa ng video na bold eh. Kaysa sa magkalat ka dyan sa Davao, fake news pa. Naku Bakla, sasabit ka talaga, Paulo Lino. Ako nagsabi sa'yo. Oo, mga DDS talaga, source nila fake news. Grabe. Hindi nyo na, huwag nyo na itanggi mga DDS. Kayo naman talaga ang factory ng fake news, mga manufactured evidence. Yeah, yung mga pasimuno ng fake news, tingnan nyo, putragis na yan. Tingnan mo, Bakla, nga Bakla, ngayon, nga ka talaga. Kung sino daw ang pasimuno sa naturang fake news na nagpapakalat na iha-house raid pa ang bahay ni Digong, ipangatlong beses na daw ito. Wala nang maniniwala sa inyo. Tignan nyo, ultimo mga DDS dyan, hindi napupunta. Bakit? Wag na tayong pumunta sa sunod. Bakit? Ginawa tayong uto-uto, ginawa tayong tanga. Tapos pag hinuhuli tayo dyan, madadamay pa tayo dyan sa fake news na yan. Kaya kayo mga DDS nanood sa akin na pumupunta dyan sa bahay ni Digong, wag na kayong pumunta kasi pag darating ang panahon na merong imbestigahan kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news, madadamay pa kayo. Sa bahay na lang kayo, magtrabaho na lang kayo, manood na lang kayo sa Facebook, wag na kayo pumunta dyan. Tignan nyo, ito si Bakla. Nga yan si Bakla. Naku, dawit si Bakla sa nangyayaring yan. Ito pa. Miyerkules ng gabi nagkumalat sa social media na may gagawin umanong raid sa bahay ng dating Pangulo. Kaya agad na dumagsa ang mga taga-suporta sa kanyang bahay upang magbantay. Paglilinaw ni PRO 11 Regional Director Victor Leon Rosete, walang koordinasyon sa kanilang opisina at wala ring deployment ng Criminal Investigation and Detection Group at Special Action Force personnel tungkol dito. Mag-iimbestiga. Diba? May nag-comment, insecure ka daw na vlogger. Putang ina, wala akong ka-insecurean sa mga fake news. Di bali nang ganyan sila. At least hindi ako makukontempt, hindi ako makasuhan at hindi ako makukulong. Diba? Maraming salamat po, Kanji Official. Thank you so much po sa yung 8 Hong Kong dollar super sticker. Every time na may gagawing maganda ang gobyerno, gumagawa sila ng taktika para yun ang mapansin. Kaya nga, Ma'am Sophie, di ba? Kaya nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, posible ito, Kitty Duterte at Paulo Lino na kanyang kaibigang Bakla na nag-live ng mga oras na yon ay pwedeng sasabit at madadamay dito. Nako, Diyos ko, si Sara may kakaharaping kasong impeachment. Si Pulong may kakaharaping assault at grave threat ba yon? Kasi mananaksak ng customer doon sa bar. At si Kitty Duterte may kakaharaping problema ito dahil sa pagpapakalat ng fake news. At ang sabi pa naman dito, imbestigahan ang pagpakalat ng peking informasyon sa raid, sa house raid ng bahay ni PRRD at posibleng may mananagot. Nako. Nako, alangan naman si Paulo Lino ang mananagot dito. Si Paulo Lino, tinawagan lang naman daw na Kitty. Ang problema dito, baka itanggi ni Kitty Duterte ito na hindi ko naman nakausap yan. Nasaan yung ebidensya na nag-usap at nagtawagan kami? Di nga ka kayon. Ayan, sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo, tigil-tigilan nyo yung kakasinghot nyo ng katol. Ang katol kasi para sa lamok, hindi para sa tao. Grave threat at physical assault ngayon. Naku, patay. Puro niya ang PRO 11 at mangangalap ng impormasyon at ebidensya para mapanagot ang may pasimuno. Nako. Nagbigay namin ako ng guide. Mangalap daw ng impormasyon at ebidensya para mapanagot ang pasimuno. Si Kitty Duterte ang pasimuno Hindi naman po pwedeng si Paulo Lino ang magpapasimuno dyan Ang sabi nga ni Paulo Lino, tinawagan ako ni Kitty. Alam ko talaga na habang kausap ko siya, takot na takot siya. Kaya ako po'y napalive at pumunta dito kasi i-read daw ang bahay nila. Nasa video na, puro news yan nasa mga news outlet yan. Nagsasalita si Paulo Lino. Ito pa. Guidance
sa aking mga kapulisan, Mm. sa ating mga units to conduct an in-depth investigation on this matter. At alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas. Naku. At ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Sa proseso ng investigasyon, Nako, serious offense daw ito. O may nagtanong, boss, bakit daw sinuntok ni Pulong or muntik ng saksakin ang lalaki sa bar dahil daw po sa babae? Ano bang expect mo sa bar? Alangan naman nag-awayan sila ng beer. Alangan naman ginamit ng lalaki ang baso ni Pulong kaya siya magalit. Babae po ang dahilan. Oo. So yon, yung bugaw-bugaw daw ito eh. Oh, so narinig nyo naman na serious offense daw ito at may mananagot sa pangyayaring iyon. Nako, mga kababayan, yan na nga ang sinasabi ko sa inyo. Tigil-tigilan nyo yung pagdudruga. Sasabihin nyo si BBM bangag, pero kayo yung mga bangag. Kung ano-anong balita ang pinaparating ninyo sa tao. Diba? Uy, Diyos ko, itigil nyo yung pagiging bangag ninyo. Kayo yung mga totoong bangag. Ito pa. makikipag-ugnayan ang pulisya kay Congressman Pulong Duterte Mm. na unang naglabas ng pahayag ng pagkadismaya sa naturang insidente. Ayon kay Rosete, sa ngayon ay walang umiiral na search warrant sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Search warrant? Wala po search warrant. Wala po. False information nga po yan. Ang namin lang po is, wala naman pong violation. Why we will conduct any operation? Kahit magsabi kami na hindi kami magbibigay ng assurance na walang operation, pero gagawa sila ng violation, then, by all means, we will conduct operation. Sa kabila nito, tiniyak ng PRO 11 na handa ang kanilang hanay para tiyaking payapa, patas at maayos ang halalan ngayong May 12. Diba? Ito nga ang sabi dito. Sabi dito, Sir Kent, mahirap talaga pag peke ang mukha, peke rin ang balita. Bake, paday. Sabi ni Vincent Franco. Yan, sabi ko sa inyo mga kababayan dugo lang kasi yung totoo peke na kasi yung mga kalamanan Pati ba naman balita, peke pa rin. Tigilan nyo kasi kakahit-hit ninyo ng katol. Naku, ano bang nangyari sa mga dutae? Sumusubra na yan sila. Oy, sabi ni Ma'am Lorna Magbanwa. Ma'am Jappy Nayers TV, dapat talaga managot sila sa ginawa nilang katarantaduhan. Oo, kasi alam nyo kung bakit? Kung nagkakagulo nun sa harapan ng bahay ni Digong at may na-disgrasya nun, may nagkasakitan, may mga nagkasugatan nun, sa totoo lang, hindi naman mga Duterte ang managot dun. Oo, kasi sasabihin lang naman nila, yun lang po ang narinig namin. Oo, at sinisi pa nga ni Pulong, ang panghaharas daw sa kanilang pamilya. Naku, wala namang nangyari ka. Ang sabi nga dito ng station commander ng Region 11 ay false information o walang katotohanan. Sabi ni Rini Enriquez, sabi kasi mga DDS, minor de edad daw yon. Kaya sinuntok ni Pulong yung lalaki. Sabi pa daw yung balita na yon nung February pa. Ay, sa totoo lang Rini Enriquez, kahit sabihin nating February pa yan, March pa yan, o last year pa yan, ang mahalaga is totoo, hindi fake news at may video. Hindi naman po pwedeng sabihin na naman ng mga DDS na AI yan. Hindi naman pwedeng sabihin ng mga DDS na fake news yan at gawa-gawa na naman. Aba, US citizen yan, dapat ipa-deport sa USA, sabi ni Solo MC, di ba? Dito sa China, di mo pwedeng paglaruan ang authority, hawak nila ang media at need nila sumunod sa gobyerno nila kahit ayaw di sila pabor, sabi ni Ma'am Soledad Romero. Ayan, sana tanggalin na sa kulungan yang tanggalin na katungkulan yang Paulo Duterte. Ayan, sabi ni Fi Apolinario. May saya din pala yung kiti-kiti. Mukhang tigre ang mata. Sabi ni Suya Milk. Ayan. Daw, twisted na naman. Pinapakalat ng mga DDS. Sabi ni Ma'am Sophie. Sabi ko sa inyo Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa UNTV News galing yan
Mga kababayan, baka sabihin nyo na naman, fake news na naman tayo ha. O, hindi pa naman tayo katulad ng ibang vlogger dyan, nagla-live, magbabase na lang sa comment section. Walang topic. Oo, nagbe-base sa comment section. Walang content eh, kasi walang bigay si mayor, walang bigay si congressman, walang topic. Ang gawa, nagbe-base sa comment section. Yeah. Tignan nyo. Tsaka pa, malapit na yung eleksyon, 10 araw na lang, tsaka magwalwal sa live. Wala na ba kita talaga? Mahina na? Alam ko yan mga ganyang galawan. Kapag nag-live, walang pera. Kapag may pera, hindi nagla-live. Alam ko yan mga ganyang gawain. Bankrupt na, benta mo bahay mo. So dito tayo ha mga kababayan. Sunod na topic natin.